Buena manong tabla po si Grandmaster Wasiso kay Grandmaster Hans Niemann sa round 1 po ng US Chess Championship 2025. Pero etong round number 2, merong decisive result. Talaga nagkapisakan na. Kalaban po ni Grandmaster Wasiso, walang iba kundi si Ray Robson, yung kanya pong kaibigan at teammate nung college pa lang siya. Roommate sila nito eh. Puti po dito si Ray Robson, itim naman si Wesley. Aba, ano po ang nangyari? Tinira po ni Robson D4. Sinagot naman ni Wesley ng knight F6, tapos nag C4, E6 lang, nag knight F3, tumira naman po ng D5. Ayan, pag nag G3, katalan. Anong ginawa? Nag-knight C3. So, ito po yung tinatawag nilang English opening Anglo-Indian Queen's Knight variation. Parang Queen's Gambit yan na 3 knights variation. So, ang tinira po dito ni Wesley, kinapture niya, naging semi-accepted. Parang Queen's Gambit na dinicline, pero eventually kinapture din. Pagka-takes po sa C4, nag-E4, ayat eto na, medyo gugulo po yung laban. Ang pinaka-idea po ng E4, bukod sa kinokontrol yung gitna, kakainin po yung C5 na pawn na tinirahan lang ng B5. Nakakapagtaka yung B5 na yan. Ibalik ko lang po, no? Ang pinaka-common kasi dito talaga is bishop to B4 para po may threat pa dito. Pero, ang ginawa ni Wesley, siya po ay nag-B5 na kung saan binigay lang yung pawn, libre yan eh. At pagka B5, tinulak po yung pawn. Kasi nga, kainin mo to, may capture doon. Kaya tinulak muna. At pagkatira po ng E5, tumalun po yan sa D5, saka tinikman yung B5. At ito po ay linya pa rin. Kung titingnan nyo nga yung oras ng Wesley, preparado po siya. Kasi 1 hour and 32 siya, samantalang 1 hour and 30 po si Ray Robson. Parang silang mabilis. Pagka-takes po, tumira lang ng knight to B6. The idea is to depend upon. Ayaw niya pong basta-basta ibigay. So, ang nangyari po sa opening, kung titingnan nyo, sagwa ng pawn structure ni Wesley, no? Pero okay lang yan. Kasi may weakness dito. Tapos yung bishop may magandang square na dito later on, no? May tutok doon. Tapos yung knight pupunta siguro dito, pressure talaga sa D4. Yan yung pinaka-tema ng opening na ito. Anyway, pagka knight B6, nag-bishop to E3 to depend upon ang D4, nag-knight C6 na nga, na sinagot lang ng A3. So, ayaw pong patalunin yung kabayo, tapos gaganon siguro dapat, pero pinigilan na agad, nag-A3 lang na kung saan yung tirada pong yan. Abay talaga nag-isip po ng matagal ito pong si Ray Robson. At yung A3 po na yan, abay medyo nangapa din si Wesley. Kasi 132 si Wesley at nag-isip po siya ng medyo mahaba-haba at siya po ay tumira ng Queen to D7. Grabing tirada yun. Queen to D7 lang. Ako po, nawirduhan ako talaga sa Queen to D7. Pero ang Queen D7 is linya pa pala. Linya pa pala yan. At pagka Queen C7, ang pinaka-common na ginagawa is umaatras po yung kabayo. Ano po ba yung tema kasi ng Queen D7? Ang pinaka-purpose niyan is may knight takes dito, tapos hit yan. Kaya nga po ang ginawa dyan is nag-knight C3 umatras. Grabe, no? Ang weird ng tira pero may dating. At pagka-atras po ng kabayo, nag-bishop B7 na, linya pa rin. Tapos tumira naman ng Queen C2. Ito pong si Ray Robson na linya din. Ang pinaka-tema niya naman po siguro gusto niyang dalhin yan dito. Tapos later on, if the knight moves to E4, may pressure na binibigay sa C4. Kaya ang ginawa ni Wesley So dito, abay, nag-isip po siya ng napakatagal. At alam niyo kung anong tinira niya? Sinimplahan niya lang bishop to E7 after thinking for 23 minutes. At linya pa rin pala yan. Magkakasting lang, no? Simple development pero medyo tinagalan ang pag-iisip. Kasi kinakapa na lang ni Wesley yung opening eh. Ibalik ko lang po na konti, no? Tingin ko talaga nag-alala siya dito eh. Malamang ang pinag-iisipan niya, yung knight move.
Pwede dito kasi may ganun, pwede din dito may ganun. Kaya ang tagal niyang inisip yan kung magdi-develop na lang ba siya ng bishop para makapag-casting o magna-knight move muna. Anyway, it turns out, ang number 1 engine move is knight a5. Ayun. Pero yung bishop e7 is not that bad. Kasi preparing for castling din naman. Anyway, nag-rook to d1 na po yan. At pag rook to d1, nag-knight a5 na para hindi basta-basta maitulak. Kasi pwedeng itulak po yan eh. Tapos medyo mabubuksan po yung d-file, mabubuksan yung bishop. May mga ganong idea. So tumira po ng knight to a5. Ang intention niya, dagdag depensa at dagdag depensa sa d5. May pressure pa doon. Kaya nga pong ginawa niya nag-bishop e2. Tapos after bishop e2, eto. Grabe pinawalan ni Wesley So dito, no? Tumira po siya ng medyo agresibo. Kasi ang sinasabi po ng engine, ang weird kasi ng mga pinapatira ng engine, rook b8. Ang intention, mamaya po may pressure dito. Pwedeng kumapture, mag-knight dito, tapos pressure doon. Rook b8 number 1 engine move. Pero ang tinira ni Wesley is number 3 move, best move, which is f5 lang. Anong gustong gawin ng f5? Ayaw niya pong patalunin yung kabayo dito later on. Kasi masakit yung talon na yan eh. Pag nakapasok yan, may mga galon. No? Ayaw niya pong patalunin. So, nag-F5 po siya. At pag hindi po inempasan capture yan, abay mamaya sisimplihan castling, okay na okay, pwede nga magtulak din later on doon eh. Gaganda posisyon ng black, kaya pasado po yan, empasan capture. At pagka empasan capture, nag-pawn takes lang. Pagka pawn takes, ibig sabihin nito, ayaw na ba mag-casting ni Wesley? Parang ganun yung mararamdaman mo eh. Pero actually, pwede pa rin mag-casting yan. Safe pa rin yan kahit makambasag yung king side. Tapos kikendingan mo sa h8. Tapos magluro ka dito. Tapos pressure doon. Maganda yung datingan. So, okay lang yung ginawa ni Wes. Anyway, nag-castling po yan. At si Wesley, abay talagang hindi nag-castling. Kala ko magka-castling siya eh. Siya po ay nag-rook g8, number 1 engine move na kung saan medyo mabibirduhan ka kasi binibigay po yung pawn. Pero alam nyo bang talagang pinapakain yan? Kasi kakaslingan lang yan pag kinapture. At ang magiging ending, mabubuksan yung G-file, H-file, may pressure na bishop doon. Once the bishop go to D6, then ang lakas ng pressure doon. Talagang kahit lang makanampon, abay, grabe naman atake ng itim. Kaya nga po ang ginawa po niyan is nag-knight e4 na lang na kung saan, abay, hindi daw ganun kaganda. Hindi siya masama, pero linagyan siya ng question mark sa kadahilanan na, ibalik natin, ang number 1 engine mo po kasi dito is mag-G3 daw. Mag-G3. Tapos pagkakasling, ang gagawin, knight dito, papatayin agad yung malakas na bishop. Yan po ang gustong gawin ng engine. Anyway, knight e4, ano bang intention yan? Ay, kanina niya pa gustong tumalon dyan eh, kasi pwede siya dito. O, diba, maganda yung pressure, na kung saan sinagot lang po yan ng queen to a4. At sabi ni Wesley, sige, magtatalong ka dyan, ipalit natin yung reyna. Ang pinakatema po niyan ganito eh. Pag kinapture mo kasi to takes, may threat sa kabayo. Tapos, may threat pa sa pawn yung knight. Ganun ang mangyayari. Kaya nga, excellent move yan eh. At pagka queen a4, kinapture, na kung saan mali. Bakit? Biglang lumamang si Wesley. Balik natin, no? May tira po kasi ang sinasabi, iatras mo lang. Kasi nga, pagka takes, tulad ng sinabi ko, eto ngayon, nakahang ito. Paano mo didepensa ng sabay? No? At ang ginawa po niya, nag-knight c5, ayun. At pagka knight c5, ayun na nga. Lamang na daw si Wesley. Yun nga lang, Yun nga lang. Malupit yung yun nga lang. Nag-isip ng matagal dito si Wesley. At siya po ay tumira ng second best lang. Ang time po na ginamit ni Wesley, 22 minutes, no? Kasi 52 minutes siya dyan. Pagkatira niya po ng knight takes c5, which is the most obvious looking move. Kasi unang tingin, ikakainin ko talaga yan. Di ba? Mangyayari, masisira po structure mo, lakas ng bishop ko. Pero it turns out, hindi yan yung number 1 engine move. Ibalik lang po natin. Ang number 1 engine move is dapat daw, kainin mo ito, bigyan mo siya ng pair of bishop. Kasi pagka takes dito, ang tira po, eto, hindi po capture eh.
Kasi akala ko talaga ito tira kakainin eh. It turns out mali yan kasi may rook b1. Tapos pagkatira mo ng c6 to defend, may bishop d4. Ayan, yan yung pwede mangyari. Ayan o, hit ito, hit ito. Kaya po, ang gagawin pala dyan para manalo o lumamang, pagkatira po ng Pontex, sisimplahan mo ng bishop d5 muna. And then, ang intention mo, susunod na tira, rook b8 at bibigyan mo lang ng pressure to. Yun nga lang kasi ang mga human player talaga hindi basta-basta ibibigay yung pair of bishops eh. Kasi nagkaroon siya ng pair of bishop tas parang ang lakas eh, no? Pero bishop d5 pala solid na yan eh. C6 ka ganun, yun pala ang dapat gawin. Anyway, ang ginawa nga ni Wesley ay nag-knight takes c5. So, nag-pawn takes and then nag-rook b8. So, ganun pa rin yung tema niya pero yung knight sa a4 wala. Yun yung pinagkaiba. Anyway, nag-G3 po yan para libre na makatalon yung kabayo. Walang pressure po sa G7 and kasi may atake. Tumira naman po ng Bishop D5. Yan, ganun na ganun din po. Ina-atake po yung pawn na tinirahan lang ng Knight to D4. And as you can see, pinakain lang yung pawn sa B2. Sabi ni Wesley, abay kainin ko yan. Binigay mo eh. At pagka rook takes B2, nag-check yung pala yung gusto niyang gawin. Bakit? Kasi, yes, nakakain ka ng pawn, may pass pawn ka, pero eto mangyayari, check ka, hindi ka pwede dito, may check na ganun, tapos may ganun. So, ang tanong, puntahan natin yung ligtas na lugar, eto, hindi pwede to, kasi may tumataginting na knight takes lang. Grabe lalim, no? Siyempre, kakainin mo. Libre. At pagka rook f2 e1, while ngisay. Ang threat is titira po ng discovery check. At ayan ang nahihit. Yung king hindi man lang makatakbo ng maganda. Babagsak po yung mga bishop eh. Isa po dyan babagsak pag nabuksan na yung e-file. Kaya po ibalik natin doon. Wesley So, nakakain ng pawn, napilitan naman mag-rook g6. At yan po yung best move daw. Pagka rook g6 pinakain, na hindi kinapture. Bakit po hindi kinapture? Pag tinakes pala yan ng ganire, no? Quality up. Ito pong puti. No? Tore kapalit bishop. Pero, grabe yung pass pawn, grabe yung weakness, grabe yung babagsak. At pag yan ay natulak, may pair of bishop na magbabantay dyan. Lamang pala dyan ang puti. Or ang itim pala. Mali ako doon. Lamang si Wesley. Ibalik po natin. Kaya hindi po tinakes yan. Ang ginawa, nag-rook to b1 na lang. And after rook b1, Wesley So, kinapture niya po yan na hindi daw ganun kaganda. For some reason, ibalik natin. And yun is suggesting c3. Ang problema po kasi ng C3, nakakatakot pong bumagsak yung pawn. Once nag-C3 kasi, may knight E2 eh. Ayan o, may hit. Parang babagsak. Kaya po, si Wesley hindi niya tinulak. Ang ginawa niya talaga, kinapture niya muna, takes, and then siya po ay nag-knight to B3 para hindi makapasok yung tore. Pagka knight B3, kinapture po yan pawn takes, and as you can see, quality up. Ito pong puti. Pero yung pass pawn po, sobrang lakas. Mamaya gagawin yan, solid na yan. Tapos gagana na to eventually. Pupunta din dito, pwedeng makain ito. Ang hirap ng laruin. Though sabi ng engine, equal ito eh. Pero mahirap laruin para po sa side ng white. Dahil yung endgame na to, sobrang lakas ng bishop. Kaya ang ginawa po niyan, pumatras. Ayokong kainin yung tore. Equalize natin, kainin ko yung pass pawn. So, ang ginawa ni Wesley ng king d7, hindi naman na madipensahan yung pawn, kinapture lang nga po, takes, and then nag-king to c6. So, ang ending, pantay ng material. Pero when it comes to king activity, grabe ka-active yung king. Yun yung lamang ni Wesley. At pagdating naman po sa oras, 7 minutes si Robson, 12 minutes si Wesley. So pagka king c6, nag-rook to b4, number 1 engine mo, pag kinapture mo, ngisay ka. Tapos ito threat niyan. Ang ginawa po ni Wesley, nag-a5 lang, hitting the rook na pumunta sa may a4. At pagka a4, tumakbo yung king, nanakbo yung tore, hitting the pawn on h7, na dinipensa ng rook g7, na tinirahan ng a4, tumakbo na naman, and then nag-bishop doon, attacking the pawn,
At kinapture na ni Wesley yung pawn doon na sinagot lang ng simple rook f6. Matindi, no? Instead of taking, rook f6 muna. By the way, nasa move 34 sila. Pagdating po ng move 40, madadagdagan sila ng additional 30 minutes per player. Ganun po ang time control nila eh. Anyway, pagka rook f4, dumipensa rook f7. And then, kumapture na ng pawn na sinagot lang ng king d5. Ano pong intention niya? Pupunta dito, itutulak yung pawn. Kaya tumira po yan ng rook to g4 na kung saan gustong gamitin yung tore, pwedeng umilalim, pwedeng gumanon, no? At mamaya siguro makakasuporta sa pass pawn. Anyway, tinirahan na po yan ng bishop to d4 na sinagot ng rook to g8. Ayan. Talagang gagamitin yung tore na tinulak na yung pawn. And pagkatulak ng pawn, nag-bishop to b6. Well, the intention is if itutulak mo to, may check. Tapos, may suporta na din yung pass pawn. Pero sinagot lang ni Wesley So yan ng e5. Ayan, move 38. Medyo hindi daw ganun kaganda. Ang pinapatira po is ito eh. Pantay mo daw na ganyan yung check para maitulak mo na. Pero e5, ganun din kasi ang tema niya. Gusto niya pa rin itulak, no? Kaso, hindi pala yung best. Ang best is rook d7. Anyway, sa position po na ito, slightly better po ang itim. At pagdating sa oras, 3 minutes si Wesley, 1 minute na lang po si Ray Robson. Ang ginawa po niya, nag-rook d8 check. Natumakbo yung king sa e4. At with 30 seconds on the clock, nasa move 39 sila. May isa pang tira bago yung 30 minutes na increment. Abay, nag-blunder po si Ray Robson. Kasi instead of playing the number 1 engine move na hindi mahirap makita, yung king f1. King f1 daw eh. Medyo slightly better lang si Wesley. Holdable. Abay, ang tinira niya po ay rook c8 intending to capture the pawn na isa na pong malintira kasi kung titingnan nyo yung bar, nangitim na. Ang ganda ng trip eh. Parang mapipilitan kang bumalik eh. Tapos pag chinek, balik, tabla na. Yan ang nasa isip ni Ray Robson. Pero Wesley So with 2 minutes on the clock, isang tira pa, kailangan niya makita yung best move para po siya ay lumamang. Abay, nakita siya yung best move. At ang best move po ay simple king f3 giving up the pawn. Grabe yung king f3 guys. So dito po, move 40 na, tataas na yung score, yung time nila. Magkakaroon na po yan ng additional 30 minutes per player. At nag-isip na po dito si Ray Robson. At ang tinira niya po is bishop takes c5. Ibalik ko lang, ang number 1 move is rook to c6, which is ang pinaka-idea. Alam niyo kung ano? Huwag makapasok yung tore. Ayan, huwag padaanin yung tore. Pero kahit mag-rook c6 ka, f5 naman po pala yung gagawin yan. Tapos, ibibigay na lang ito, pinabibigay na lang basically. Ang naging tira kasi ni Robson, na kinapture na po ito, thinking na, well, kailangan ko kainin para hindi niya makapture yan, di ba? May depensang ganon, ay mali. Dahil may simple rook b7, threatening checkmate. At ang only way to play is to push the pawn. Kaso pagka rook b1 with a check, king move, sasagutin ka ng simple rook c1 pin, and this is already completely winning. Hindi po madipensahan. Mapipilitan kang capturein yan, at pagka-take sa tore, quality up, endgame, this is definitely winning. So, ang ginawa po niya, nag-bishop to b6 na sinagot lang po ng rook to c1. Abay, para saan? Iilaliman ka po. Ayan, magro-rook behind yan. Tapos sa kagaganon. Tapos dadahan-dahan tulak na yan. Ganyan po mga plano niyan eh. Anyway, nag-G4 lang ito pong si Ray Robson. Bakit? Pinaprevent niya po ito. Mas inuna niya i-prevent yan. Na sinagod lang ni Wesley ng rook a1 na nga. Tinulak yung pawn, hindi kung counter play. Dun po sa f6. No, sinagot lang.
ng Rook A2. At nag-resign. Ibalik ko lang, no? Pwede pong kainin kasi ito. Kaso, may hihirap ang posisyon. Kasi pag kinapture man takes dito, tapos pagkatulak mo dito, gaganon depensa. Or even dito siguro later. Basta, madidepensa nyo po solid at baka makakuha pa ng tabla. Kaya, ginanituhan ni Wesley. Kasi, pag eto po yung bumagsak, malinis na pass po nito. Tapos, iilaliman lang yan. Example, itulak mo, eto pabagsakin natin. Oh. Diba? Yan pabagsakin natin. Tapos, eto, tulak ka lang na ng tulak. Pwede mo na din bantayan yan. Oh, pwede din pala to. Pwede ganun. Basta easy win na po yan. Kasi, quality up, malinis, endgame na. Active pa yung King ni West. Anyway, dahil po sa panalo ni Wesson na yan, ano na po yung standing? Ang standing po, bago ko ipakita, pakita ko muna yung resulta ng ibang bakbakan. Okay? Ayan po. Oh. So, si Oparin tabla kay Niman. Si Sam Shaklan, tinalo si Darius Work. Si Lebon tabla kay Wonder Liang. Abi Manyumesha tabla kay Sam Sebian. Wesley So panalo and Favi tabla kay Andy Woodward. Kaya ito po ang standing. Ayun. So, marami po silang tie for first. Favi, Wesley, Lebon, and Sam Shaklan. Ayan. So, yun po ang standing as of the moment. At by the way, isingit ko na lang, meron pong player na naglalaro sa may women's division na Pilipina. Walang iba po kundi si Megan Altea Paragua, ang pamangkin po ni Grandmaster Mark Paragua. Anak po yan ni John Vincent Paragua, yung kaibigan natin. At ang ganda ng performance niya. So far, meron po siyang 2 tabla kahit na malalakas yung kalaban niya. Oh, so 1 point po siya as of the moment. Ayan, oh. Tingnan niyo po yung mga nakalaban niya. Oh. Tabla po siya sa IM na 2. Si Megan is, if I'm not mistaken, 12 or 13 years old pa lang po yan. Tama ba? 12 or 13. Tingnan nga natin para sigurado. Nakalimutan ko eh. Kasi nung nagkita kami dati, ayan, 12 nga. 12 years old pa lang. Pero ang ganda ng performance at naglalaro na sa US Championship. No? Napakatindi. Anyway, abangan nyo po yung mga susunod natin na video. Siguro sa next video, i-analyze natin yung mga games natin. Muli ito po yung Coach P, ni Master Daniel Causo. Tuloy-tuloy na sana panalo ni Wesley para mag-champion na ulit sa US Championship. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyaya. Don't forget, like and share, follow and subscribe. Bye-bye po. Salamat sa support. That little mouse, 'cause I'm an albatross.